Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kaniyang Panginoon sa sambahayang nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kaniyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kaniyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kaniyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng maaga na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Magandang umaga po sa lahat. Ito ang sentro ng mensahe ng Ebanghelyo. Be prepared. Dahil tunay na hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Mayroon pong second coming. Mayroong muling pagbabalik o muling pagdating ng Panginoon upang husgahan ang lahat ng nabubuhay at lahat ng namatay. Ang talinhagang ating narinig sa Ebanghelyo ay aral upang ating maunawaan kung anong klaseng paghahanda ang dapat nating ginagawa. Paghahandang totoong-totoo at paghahandang may kalakip na pag-asa na sana ang Diyos ay magbalik na. Ito ay paghahandang dapat ay nasa puso ng lahat. Dapat ay ginagawa ng lahat
dahil sooner or later, darating ang ating hinihintay. Habang hinihintay natin ang pagbabalik at ang kaniyang paghaharing muli dito sa mundo, tayo naman ay binibigyan ng pagkakataon na ang Diyos ay dumarating araw-araw sa ating buhay. Kung tayo ay tapat na alipin, kung tayo ay tunay na alipin, hindi na natin kailangang tumingin sa dulo o sa katapusan. Kung hindi titingin tayo sa ngayon pa lang. Tawag natin dito, here and now. Unawain natin na ang Diyos ay dumarating sa araw-araw ng ating buhay. Dahil kung ang ating kaisipan at ang puso ay nakatuon sa malayo at hindi pa nating alam na mangyayari, nawawala ng saysay ang paghahandang ating ginagawa. Upang tayo ay maging matawag na alipin na siyang tumutupad ng kaniyang mga dapat gawin na sinabi sa atin, ngayon pa lang tanggapin natin na ang Diyos ay dumarating sa atin sa araw-araw. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na salita. Ang Ebanghelyo, ang mga pagbasa, katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, tayo ay inihahanda sa katuturan ng kamatayan, sa katuturan ng pagliligtas, na sa pagdating ng Diyos, tayo ay malinis at tumutupad sa kaniyang utos. Bukod sa kaniyang pagdating, sa mga salitang ating binabasa sa araw-araw, ang Diyos din ay dumarating sa banal na Eucharistia na nagiging baon natin sa paglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. Ang Diyos din ay nagsasalita sa iba't ibang karanasan na meron tayo sa araw-araw. Minsan, nakakalimutan natin na ang Diyos pala ay dumaan na, pero hindi natin napansin dahil tayo ay nakafocus sa sarili nating intensyon. Hayaan nating ang Diyos ay makapasok sa ating puso sa araw-araw. Hayaan nating ang kaniyang pag-ibig at awa, ang kaniyang sakripisyong ibinigay sa krus, ang siyang magbigay ng mas malawak na daan upang tayo'y makalakad patungo sa kaniyang kaharian. Dahil ito naman ang gusto niya, ito naman ang gusto ng Diyos, na ang lahat ng naniniwala sa Kaniya ay makasama niya sa kaniyang pagbabalik. Dahil ito ang kaniyang pangako. Dahil siya ay maghahanda ng titirhan ng lahat ng naniniwala sa Kaniya. Subalit bago natin makamit ang pangakong iyan, titinang ng Diyos ang pagsunod sa Kaniyang mga salita. Kaya nga po doon sa dulo ng Ebanghelyo, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Kung marami ang ibinigay sa iyo ng Diyos, hahanapin niya yung maraming yan dahil ito ay biyaya ng galing sa Kaniya. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Maniningil ang Diyos. Kung binigyan kanya ng buhay, kailangang ang buhay na ibinigay sa iyo ay iyong pagyayamanin. Kung binigyan kanya ng malinis na kaluluwa, ang malinis na kaluluwang yan
ang kanyang ine-expect sa kaniyang pagdarating. Kung binigyan ka ng pag-ibig, ang pag-ibig na yan ang hahanapin niya kung papaano mo ginamit sa kapwa ang ibinigay niyang biyayang buhay ng pag-ibig na iyan. Kung binigyan ka ng maraming kaibigan, hahanapin ng Diyos sapagkat ang grasyang ibinigay ng Diyos ay dapat nagmumultiply. Ang biyayang kaniyang ibinibigay ay dapat lalong dumarami dahil ito talaga ang kailangang ibahagi ng tao, ang biyaya ng pag-ibig, ang biyaya ng pagpapatawad sa kasalanan ng iba, at ang biyaya ng pagbabalik loob at biyaya ng pagiging aba sa kaniyang paningin. Kaya po tayo ay isinilang na ang ating kamay ay nakabukas. Dahan-dahan, habang tayo'y nagkakaroon ng malay, unti-unti nating ibinubukas ang kamay bilang simbolo ng pagsuko, pagbibigay, at pagyakap sa iba. Huwag nating hayaan na ang hindi pagiging bukas sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging sagabal upang tayo'y isama ni Jesus, ang ating poong Nazareno, sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal.